Kausapin naman natin, ito baka may kakilala ka partner ha, yung mga natenga balikbayan, baka may mga natenga pa silang balikbayan box na hanggang ngayon nasa Bureau of Customs. Alam mo, pwede na daw atang i-claim? Alam mo, partner, years and years ago, nung nagti-TV Patrol pa ako, ginawan ko na ng storya yan. Parehas tayo. Yun pala, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang problema, no? Kaya kakausapin natin sa Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Tingnan natin ano ba yung mga polisiya pagdating dito. Attorney Chris, magandang umaga po. Good morning, sir. Hi, Sir Robert, Ma'am Doris, magandang umaga. Pagbati po mula kay Commissioner at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Ayan. Attorney Chris, unahin na po namin ang tanong para po doon sa mga kababayan natin. Ito pong mga next batch ng balikbayan box na ibabalik po. Anong mga time frame yung sakop dito para po at least yung mga kababayan natin kung marinig, ay, pwede pa pala, punta sila sa BOC. Oo. Unang-una po, Sir Robert, linawin natin, no? I-deliver po ang mga kahong ito, no? Wala po tayong pagpipick up na magaganap. Ayun, i-deliver pa pala. Oo, baka Tama po. dumagsa doon sa mga warehouse, yung mga tao. So, i-deliver na ito, ha? I-deliver pala. I-deliver po ito sa kanilang mga tahanan at libre po ito, no? Ito po ay sinagot ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong siyempre ng ating Secretary of Finance. So, wala pong babayaran yung ating mga kababayan sa pagpapadeliver po nito. So, Attorney Chris, ibig sabihin, basta may natenga sila na balikbayan box, ay somehow, mag-expect na lang sila sa bahay nila na i-deliver po yun. Yan. Wala na kailangan bang i-follow up, itawag, mag-email? Anong klaseng resibo ba? May kailangan na ipakita sila? Tama po yan, no? Wala na pong kailangang itawag. Ito pong lahat ng mga inabando ng mga balikbayan boxes, nitong mga nagpabayang consolidator at deconsolidator na ito, ay ginawan po ng paraan ng Bureau of Customs upang maproseso po ito, no? At yun nga po, i-deliver po ito ng libre sa tahanan ng ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Paliwanag ko lang, Sir Robert, bakit wala pong pick up, no? Kasi po, hindi rin po ibinigay sa Bureau of Customs itong master list. Baga yung nilalaman ng bawat container. So, ang proseso po natin, pagbukas po natin ng container, ay talaga pong mano-mano, isa-isang kahon, iniimbentaryo pa po ng Bureau of Customs yan. At yun nga po, no? Yun ang nagpapatagal sa proseso. Pero mas maganda na pong ganito kaysa po yung magpipick up kasi wala pong kasiguraduhan Tama kung din. aling container ang mapoproseso sa kung anumang araw. Tama, tapos baka mainip sila, magalit pa sila. Sabi niyo, i-release nyo, maghapon, magdamag, madaling araw kami nakapila. So wala pong pipila. Walang magka-camp out, ha? Chill lang kayo sa tahanan ninyo, sabi ni Attorney Wait Chris. lang kayo. For free lahat yun, even the delivery, no, Attorney Chris? Tama po yan. Free po lahat yan. No? At magbabala na rin po tayo kasi may mga ulat pong nakarating sa amin sa mga ibang lugar, no, sa Cebu. Meron daw pong naniningil. Wala pong sisingilin. Bawal po yan. Ayan. At kung sakasakali pong may maningil sa inyo, ipagbigay alam kagad sa Bureau of Customs. Aksyonan po kagad natin yan. Attorney Chris, sorry, bago ko ulit ipasa sa partner ko, na-curious lang, gaano karami pang container vans itong pinag-uusapan natin na to? Nag-umpisa po tayo, Sir Robert, Ma'am Doris, 140 plus na containers, no? Ang maganda naman pong balita, sa ibang port po natin, sa Cebu, sa Subic, sa Davao, zero backlog na po tayo. Ibig sabihin na ilabas na po lahat ng nasa port po natin. Ito na lang po yung last batch, no? Kahapon po, kung nakapag-proseso, mahigit 50 na lang po yung natitira. At patuloy pa rin pong pinoproseso yan. Malinaw naman yung instructions ni Commissioner Ariel Nepomuceno kahapon. Subukan, best effort po talaga in 2 weeks dapat matapos na po itong problemang ito. Opo, mga anong taon po ang pinag-uusapan natin? Kasi may mga OFW na, teka lang, 2001 pa yung balikbayan box ko na yan. Pasok po ba yun? Anong mga taon po ang pasok dyan sa sinasabi nating maaari nang i-deliver sa kanila? Nako, Ma'am Doris, yung iba po dito ay 3 years in the making na po. No? Wala pa po kami sa Bureau of Customs ay problema na po nila itong mga kahon nila. At yung iba nga po kahapon ay kumbaga hindi na po sila umaasa na makukuha pa nila yung kanilang kahon. No? Kaya nagulat pa sila. At tuwang-tuwa naman na kahit papano ay nakuha pa rin nila yung kanilang kahon. No? Of course, syempre may mga ano dyan, no? May mga nag-expire na, may mga lalo na yung mga pagkain, no? Nabulok na. Talagang kailangan po ng panibagong polisiya patungkol po dito para hindi na po maulit yung mga ganitong pagkakataon. Pero Attorney Chris, hindi naman po. Sige po, go ahead. Ay, sabi niyo po may mga sira na yung bang bawat balikbayan box ino-open natin yung laman mismo? Hindi po.
Ang proseso po natin sa Bureau of Customs, ito po ay dumadaan sa isang X-ray, yung mismong container po, no? So hindi po binubuksan ang mga balikbayan boxes. Pwede na lamang po kung meron tayong nakitang kontrabando, halimbawa droga, Opo. o kung ano pa mang ibang pinagbabawal na item, doon lamang po nagkakaroon ng intrusive search. Ang general rule po, wala pong intrusion. Hindi po binubuksan ang Hindi mga balikbayan boxes. Alright. Yun lang, Paano sira. kung kunyari nakita nung recipient na sira itong pinadala sa akin o sira na ito dahil sa tagal. Pwede po ba silang maghabol doon sa... Sino ba unang-una saan sila maghahabol? Napakagandang tanong yan, Ma'am Doris, no? Pinapayuhan natin yung ating mga OFW at ang kanilang mga pamilya na tatanggap ng mga kahong ito. I-document nyo po ang inyong pagbubukas ng kahon at nang sa ganon, kung meron man pong sira dito, no? I-report din kaagad ito sa Bureau of Customs. Ilalagay po namin kung saan po pwedeng ipadala ang impormasyong ito dahil nakikipag-ugnayan naman po, no, yung ilang deconsolidator sa Bureau of Customs at meron po silang ipinapangako na i-compensate yung mga naging biktima nitong pangyayaring ito, no. So aasahan po natin yon at syempre no, pangahawakan po ng Bureau of Customs yon. Ipagbibigay alam po natin sa kanila ang mga ganitong claims, no, kasi hindi po talaga nararapat ang mga ito para sa ating mga OFW. Wala naman pong cap doon sa pwedeng dapat na ibigay o ibalik sa kanila? Ano po yun, Ma'am Doris? Wala pong? Wala pong limit doon sa kung magkano ang pwedeng ibalik sa kanila dahil nasira po o napanis o na, yung mga delata po nila ay hindi na talaga mapapakinabangan. Ang posisyon po ng Bureau of Customs yan, Ma'am Doris, no, bukod sa tayo ay nakipagpulong na sa NBI at humingi ng kanilang turong para magsampa ng kaukulang kaso, no. Pero yung mga ganitong claims po natin, i-document lang po nila, isulat po kung ano yung item na nasira, yung estimated value nito, at yung impormasyong ito naman ay ipagbibigay natin alam, no, doon sa deconsolidator na nangangakong i-compensate nila yung mga biktima, no. So magsasabay po yung dalawang remedyong yan. Sana po, no, tumupad naman itong deconsolidator na to kasi talaga pong karamihan dito sa mga balikbayan natin talagang itong kumpanyang ito ang pinagkatiwalaan So sana kung talagang good faith sila at gusto nilang manumbalik ang kanilang reputasyon, sana naman po tumupad sila sa usapan. Pero yung mga nasa likod po nitong natenga na yan, Attorney Chris, operational pa rin sila? Oo nga. Hindi po. Naglabas po ng suspension order at revocation order ang Bureau of Customs para sa mga kumpanyang ito. Hindi po sila pinahihintulutang mag-operate sa Bureau of Customs sa panahong ito. Pero Sir Robert, Ma'am Doris, sinawin ko lang po, no? Yan po kasi ang problema, no? Yung mas malaking problema ay yung consolidator na nasa ibang bansa. Ayun. Yan po talaga ang Totoo. pinaka-problema natin dahil pagdating sa jurisdiction, nahihirapan po tayong mag-implement or mag-regulate sa kanilang mga activities sa ibang bansa, no? So, yan ang ginagawa natin ng paraan. Sana sa mga pulisiyang ilalabas namin ay kahit pa paano naman mabawasan ang mga ganitong pagkakataon. Oo. Minsan nandun nga ang problema. Correct. Paano po, attorney, kung may mananamantala? Sabihin na, sige, ako mag-aayos niyan. O, ako na bahala sa customs, pero bayaran mo ako ng ganito. Naku po, wala po talaga tayong ganyan, no? Malinaw na malinaw, meron po tayong no-take policy. Wala pong pwedeng mag-claim, no, na sila ay may kapangyarihang mag-ayos na mga ganyang papel sa Bureau of Customs. Yung mga brokers naman po natin, no, accredited naman po yan, meron naman po silang mga professional licenses. So magtiwala lang po tayo dun sa mga accredited na mga individual. Wala pong pwedeng magsabi na meron silang impluensya o kahit anong kapangyarihan upang magproseso ng mga ganyang dokumento sa Bureau of Customs. Alright, malinaw yan, ha? Malinaw yan. Huwag kayong mapapaniwala, dun lang kayo sa opisyal. Kung gusto nyo si Attorney Chris ang puntahan nyo. Ay, hindi. Makikipagkape lang kayo kay Attorney makikipagkape. Chris. So, huwag niyo kukulitin. Correct. Walang pupunta. Walang pupunta. Hintayin ninyo lang. sa bahay ninyo. At Total saka last batch, partner. Correct. At saka ihanda yung mga resibo. Oo, para mapatunayan na inyo nga yun. Attorney Chris, ilan lahat itong deconsolidator na to na nagkaroon ng problema pala? Sa aming listahan, no, merong mahigit 10, 11 po yata ito. Kaya lang po, nakapag-hearing na rin po tayo. Ayaw ko naman pong pangunahan yung magiging resulta ng hearing, no, pero dun sa aming hearing, may nakita din po tayo, yung ilan din po palang mga deconsolidator ay naging biktima din, no? Itong mga consolidator na ito, nag-advance sila ng bayad, pero hindi na sila binayaran ng consolidator abroad, no? So, hihimayin pa po natin yung mga datos na yan, pero clearly,
Ang problema po talaga natin yung mga consolidator na nasa ibang bansa. Partnership tie-up kasi sila parang ganun partner Pagdating dito, pinadala sa kanila, wala namang pay. Hindi Ayun na nagbayad. lang. Bakit ko naman i-release, hindi pa bayad? Parang ganun ang Tama, nangyayari. tama. Sa huduli, ang naipit, yung balikbayan box. Kawawa. Tuloy, pagbukas ko, Wala na. may molds na yung chocolate, Oo. yung sapatos, yung rubber shoes ko, tanggal-tanggal Sira na na. yung swelas. Oo. Buti may Attorney Chris na magpapalit. Attorney Chris, maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Good morning po. Good Good morning morning. po si Attorney Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs o BOC.